Good day, mga kayang master, eto na ang susunod na kabanata ni Mr. Daryl Darby pero bago ang lahat pa-like and share and subscribe ang ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng kabanata, at eto na rin ang full chapter ni Mr. Daryl Darby kaya abang-abang na lang po sa iba pang mga kabanata. Marami pong salamat. Ang asawa kong tinitingala ng lahat, Kabanata 3366. Dito na nakisali sa usapan si Jameson na katabi ni Frank. Sige, magpinta ka nga ng isang larawan kung naniniwala ka talaga na mahusay ka sa pagpinta. Dito na siya sinimulang kutsain ng mga tao sa paligid. Oo nga, ano bang magagawa ng mga sinabi mo? Ipakita mo ang tunay mong kakayahan. Oo nga, magpinta ka ngayon ng larawan, hindi ako naniniwalang gagawin niya ito. Walang tigil na dumating ang mga komento sa paligid. Dito na huminga ng malalim ang duke habang sinasabi kay Daryl na, ngayong ito na ang sinasabi ng lahat, oras na para magpinta ka ng larawan sa harapan naming lahat. Darren, ipakita mo sa amin ang tunay mong kakayahan sa pagpipinta. Maging ang duke ay na-curious sa kakayahan ni Daryl sa sining kaya inisip nito na baka nga gusto lang nitong magyabang. Agad niyang inangat ang kanyang kamay na nagbigay ng hudyat sa isa niyang tagapaglingkod na maghanda ng isang malinis na piraso ng papel sa easel. Natigilan sina Albert at Reese sa mga nangyari, naniniwala ang dalawa na nadala lang ng kanyang mga emosyon si Daryl. Kahit na hindi rin nila alam ang tungkol sa tunay na lakas at husay sa estratehiya ni Daryl, hindi pa rin ito naging sapat para makasiguro sila sa kakayahan nito sa sining. Dahan-daang lumapit si Jameson kay Daryl bago magpakita ng isang pilit na ngiti habang sinasabi na, naniniwala ako na matibay na ang iyong pundasyon ngayong sinasabi mo na mahusay ka sa larangan ng sining, kung ganoon ay ipakita mo sa amin ang iyong talento. Samantala, nang mamaliit namang tumingin si Frank kay Daryl habang sinasabi na, walang alam na kahit ano ang batang ito, kaya dapat lang naturuan ko siya ng leksyon mamaya. Kasabay nito ang pagtitig ng karamihan ng mga mayor kay Daryl gamit ang mga mata nilang puno ng pangungutya. Ang lakas ng loob niyang ikumpara ang mga larawang ipininta niya kay Frank, siguradong nagyayabang lang ang isang ito. Hindi inaasahan ng kahit na sinong magpipinta si Daryl ng sandaling yon, siguradong wala itong magagawa na kahit anong uri ng presentableng larawang kahit na pumayag pa ito sa hiling ng mga tao. Sige, ngiti at tango ni Daryl habang tinitingnan ng lahat, dito na siya naglakad papunta sa easel bago i-stretch ang kanyang mga kamay. Ngayong gustong-gusto niyo akong makitang magpinta. Gagawan ko kayo ng isang larawan, matagal na akong hindi nakakapagpinta at hindi rin ako sanay sa gamit na ito pero gagawin ko pa rin ito para sa inyo. Gumagamit ang mga taga-9 mainland ng isang ink brush o isang professional paintbrush sa pagpipinta. Ito ang unang beses na gumamit si Daryl ng panulat na gawa sa balahibo para magpinta. Agad namang natawa rito ang lahat, puno talaga ng hangin sa katawan ang isang ito, hindi na lang niya aminin na hindi siya marunong magpinta. Masyadong nakakatawa ngayong sinisisi na niya maging ang kanyang gamit para hindi makapagpinta ng isang magandang larawan. Hindi naman pinansin ni Daryl ang pangungutya ng lahat habang walang pakialam na kinukuha ang panulat na gawa sa pakpak. Dito na siya naghalo ng mga kulay bago magsimulang magpinta sa papel ng naka-landscape. Noong una ay walang tigil na nangutya ang lahat sa kanya pero unti-unting tumahimik ang mga ito nang makita nila ang itsura ng ginagawa ni Daryl. Ganito rin ang naging reaksyon ni Frank nang makita niya yun. Nagpakita ito ng naiinis ng ngiting naging seryoso nang matapos si Daryl sa pagpipinta, na sorpresa siya ng husto sa kanyang nakita. Nakita nila ang tuktok ng bundok na pininta ni Daryl na puno ng emosyon kahit nagawa lang ito sa ilang mga normal na stroke ng ginamit niyang panulat. Naging mabigat ang pagguhit na ginawa ni Daryl pero naging masigla pa rin ito sa paningin ng lahat. Ilang sandali, natulala si Jameson habang nakatitig sa painting. Hindi na siya nakapagsalita ng mahabang panahon, marunong nga talaga ang isang ito na magpinta, nagawa niya ring magpakita ng malalim na kaalaman sa sining. Natigilan ang bawat isang tao sa kanilang paligid, masyadong naging perpekto ang landscape painting na ito kung pag-uusapan ang concept at ang teknik na ginamit ni Daryl sa pagpipinta. Sa totoo lang ay mas naging maganda pa ito kaysa sa larawang ipininta ni Frank. Paano ito nangyari? Hindi ako makapaniwala na mayroong ganitong husay sa pagpipinta ang mukhang walang kwentang lalaking ito, isip ng lahat. Bahagya namang ngumiti si Daryl nang mapansin niya ang itsura ng lahat habang tumatawa at humihinga ng maluwag sa kanyang dibdib. Ilang taon na rin akong hindi nakakapagpinta,
Mabuti na lang at hindi ko ipinahiya ang aking sarili rito, isip ni Daryl bago niya dalhin ang kanyang paningin niya kay Frank. Ito po ang aking landscape art, Mayor Frank, iniisip mo po bang naiiba ito sa'yo? Nakangiting sinabi ni Daryl. Agad na namula at napahiya si Frank sa naging tanong ni Daryl, mas naging mahusay ang iyong kakayahan sa sining kaysa sa akin, napahanga mo ako rito, napapahiya nitong sinabi. Kabanata 3367, nagdadalawang isip na sumuko si Frank at yumuko sa harapan ni Daryl pero hindi niya pa rin maitatanggi na mas naging maganda ang ginawang painting ni Daryl kaysa sa kanya. Frank, nababahala ng husto si Jameson kaya hindi na ito nakapagsalita pa matapos niyang tawagin ang pangalan ni Frank. Inakala niya na isa itong magandang pagkakataon para ipahiya si Daryl pero hindi niya inaasahan na matatalo ni Daryl si Frank sa pagiging mahusay na pintor. Natahimik ang lahat habang nakatingin ang kanilang mga mata kay Daryl, kasama rito ang Duke. Hindi na napigilan ng Duke ang pagkasabik na kanyang nararamdaman nang magising sa katotohanan ang kanyang isip. Hahaha, magaling, kabilang na ang painting ni Darren sa pinakamagandang likha ng sining na nabuo rito. Kunin ninyo at i-display ang kanyang painting sa loob ng hall at itago bilang pinakamagandang artwork ng ating principality, sabi ng Duke habang nakangiti ng husto sa kanyang kinaroroonan. Opo, isang maid ang nagmamadaling sumugod bago maingat na kunin ang painting para dalhin sa loob ng hall, naiinggit namang tiningnan ng lahat, lalo na si Frank, si Daryl matapos ibaba ng Duke ang utos. Nakaramdam siya ng halo-halong emosyon sa mga sandaling iyon, bilang pinakamahusay na pintor sa buong Day Rice Principality. Nagawa ng lumikha ni Frank ng napakaraming mga art piece pero walang kahit na isa sa mga ito ang itinuring ng Duke bilang mahalagang pagmamay-ari ng kanilang principality. Nasabik ng husto si Albert habang hinahawakan niya si Daryl sa balikat at sinasabing, hindi ko inaasahan na mahusay kang magpinta, napahanga mo ako rito. Maging si Reese ay nanginig sa pagkasabik sa kanilang tabi, humahanga nitong tiningnan si Daryl habang sinasabi na, masyadong kahanga-hanga ang lalaking ito, isa nga talaga siyang lalaki na may kakayahan sa iba't ibang mga bagay. Tuwang-tuwa namang itinaas ng Duke ang kanyang baso habang sinasabi na, halikayo, isang bagong mahusay na pintor na naman ang sumimbolo sa Day Rice Principality sa araw na ito. Kaya dapat lang na ipagdiwang natin ang pangyayaring ito, kaya halina't magpakalasing tayo ng buong araw. Agad na itinaas ng lahat sa hall ang kani-kanilang mga wine glass nang biglang pumasok ang isang nagpapanik na mensahero sa hall. Kamahalan, may hindi po magandang balita, nabawi na po ang Storm City ng magkasanib na puwersang mga hukbo. Nagawa ring mahuli ng mga ito ang Goddess of Light, agad namang nagulat dito ang Duke at ang mga taong nakatayo sa kanyang paligid. Imposible, masyadong malakas ang Goddess of Light kaya sino sa mundong ito ang may kakayahang talunin at dukutin siya, nakasimangot na sagot ni Albert. Naging maganda ang takbo ng mga pangyayari sa Storm City nang dumating ang Goddess of Light noong una nang biglang magpakita ang 12 Paladins, nagpapanik na sinabi ng mensahero habang nagpapawis ng husto. 12 Paladins, nagulat ng husto si Albert habang iniisip ang tungkol sa pagkabulilyoso ng totoong pagkatao ni Mia Oyeng. Nagulat naman ang Duke habang nakatinging sinasabi kay Albert na, naku hindi, nalaman na nila ang tunay na pagkatao ni Miss Mia Oyeng, kumalma noong una si Daryl pero agad siyang napaatras nang marinig niya ang pangalan ni Mia Oyeng. Samantala, sa Storm City, hindi naging maganda ang panahon habang nababalot ng mabigat na ulap ang makulimlim na kalangitan. Isang mataas at gawa sa kahoy na platform ang itinayo sa itaas ng city na pinapaligiran ng daan-daang libong mga miyembro ng pinagsanib na puwersang mga hukbo. Makikita naman hindi kalayuan ang mga sibilyang tumitingkayad para mapanood ng maayos ang mga nangyayari. Nagsanib puwersa ang 12 Paladins para hulihin at ibigay si Mia Oyeng kay Teddy para nakatakda nitong paglilitis. Pagkatapos masakop ng hukbo ni Teddy ang Storm City ay agad nitong inutusan ang kanyang mga tauhan na magtayo ng isang mataas na platform para sa gagawing pagbitay kay Mia Oyeng. Kabanata 3368, dahan-dahan namang umakyat si Mia Oyeng sa mataas na platform habang sinasamahan ng ilang mga sundalo, kinaladkad niya ang mga bakal na kadena sa lupa na gumawa ng ingay sa kanyang paggalaw. Mukhang walang pakialam at hindi nag-aalala ng kahit na kaunti si Mia Oyeng nang mahuli siya ng mga ito, bilang isang diwatang ipinanganak sa Illusion Virtual World.
Hindi lang naging busilak ang kanyang puso dahil nagkaroon din siya ng matibay na pagkatao. Pero hindi rin siya natatakot sa kahit na anong uri ng pagkamatay, at higit sa lahat ay naniniwala siyang nasa kontinente ring yung si Daryl kaya agad itong kikilos sa sandaling matanggap nito ang balita. Pero wala pa rin akong balita sa kanya pagkatapos ko siyang hanapin ng napakatagal. Nasa Roland Continent ba siya ngayon? Nag-isip si Mia Oyeng habang nagpapakita ng kalungkutan ng kanyang mga mata. Nag-focus naman ang mga taong nakikiusyoso kay Mia Oyeng habang kinakausap ang isa't isa. Ang iba sa mga ito ay naglalabas ng sama ng loob habang ang iba naman ay nagpapakita ng awa. Napakaganda ng babaeng ito kaya paano niya nagawang magpanggap na Goddess of Light? Oo nga, nakakaawa. Pero sa totoo lang ay malakas talaga ang babaeng ito, siguradong hindi kakayanin ng pinagsanib puwersang hukbo na umaatake sa Storm City ang babaeng iyan kung hindi lang dumating ang 12 Paladins. Maraming lalaki ang humangal nang makita nila si Mia Oyeng, kahit na nakakadena ito ay agad pa rin nilang napansin ang maganda nitong mukha at perpektong hubog ng kanyang katawan na sinamahan ng mahinhin nitong aura. Siguradong maantig ang sinumang lalaki na tumingin sa angkin nitong kagandahan, pero hindi naman pinansin ni Mia Oyeng ang kakaibang pagtingin na ginagawa sa kanya ng mga kalalakihan habang nakatingin sa kanyang balat. Malapit na akong bitiin, magpapakita kaya si Daryl, okay lang na mamatay ako kung wala siya sa kontinenteng ito. Wala na rin namang saysay ang aking buhay nang wala siya. Dito na dahan-daang naglakad papunta sa platform si Teddy bago tingnan si Mia Oyeng at humarap sa mga taong nakapaligid sa platform. Makinig kayong lahat, nagkasala ang babaeng ito nang magpanggap siya bilang Goddess of Light, kaya ngayong araw ay pinagpala ako na matanggap ang utos mula sa 12 Paladins na hatulan ang babaeng ito. Naniniwala ako na nakikita ng bawat isa sa inyo na ginagawa ko lang ang aking tungkulin para sa hustisya mula sa ginawa ng makasalaanang babae na ito, sigaw niya. Dito na siya tumingin sa oras bago ikaway ang kanyang kamay at sabihin, dumating na ang tamang oras, ihanda na ang kanyang bitay. Dalawang mga sundalo ang lumapit habang hawak-hawak ang isang makapal na lubid sa kanilang mga kamay. Naghahanda na ang dalawang ito na bitiin si Mia Oyeng. Madalang lang makatanggap ng pagbitay mula sa pagpupugot ang mga bilanggong makakatanggap ng parusang kamatayan sa Roland Continent. Ipinikit ni Mia Oyeng ang kanyang mga mata nang makita niya ang lubid, dito na nawasak ang kanyang damdamin, buhay ka pa sana sa mga sandaling ito, Daryl, pero sa kasamaang palad ay hindi na kita makakasama pa. Nanood naman mula sa malayo ang mga tao sa paligid habang nagpapakita ng magkakahalong emosyon sa mga susunod na mangyayari. Maraming tao ang naaawa sa gagawing pagbitay kay Mia Oyeng pero walang kahit na sino sa mga ito ang umabante para humingi ng awa. Ang Goddess of Light ay ang sinasambang Diyos ng hustisya para sa kahit na sinong tao sa Roland Continent. Tinutupad naman ito ang hiling ng mga tao sa pamamagitan ng kanyang espiritu kaya isang uri ng malaking kasalanan para sa buong Roland Continent ang ginawang pagpapanggap ni Mia Oyeng bilang Goddess of Light. Walang sino man ang dapat maawa sa kanya ngayong nagawa niyang gawin ang bagay na yon. Simula na ang pagbibitay, utos ni Teddy habang ipinapakita ang panlalamig sa kanyang mga mata. Dito na hinayla ng mga sundalo ang lubid para ipulupot sa magandang leeg ni Mia Oyeng nang biglang bumagsak ang isang naglalagablab sa pulang himahe mula sa kalangitan na parang isang bulalakaw sa tamang oras bago kumalat ang isang napakalakas na aura papunta sa platform. Naapektuhan ng malakas na aurang ito sina Teddy at ang iba pang mga sundalo sa platform na nakapagpanginig sa kanilang mga katawan habang napapaatras ng isang dosenang hakbang para maibalanse ang kanilang mga sarili. Sino ang nagpunta rito para paalalain ang nangyayaring kaguluhan sa Storm City? Tingin ni Teddy sa naglalagablab sa pulang imahe habang galit na sumisigaw dito. Kasabay nito ang pagtingin ng lahat sa imaheng bumagsak sa platform. Kabanata 3369. Natigilan sina Teddy at ang kanyang mga kasama nang makita nila ang mukha ng taong yun, napahinga na lang sila ng malalim sa mga sandaling ito. Nagulat din maging ang babaeng nakasuot ng kulay pulang dress sa kanila. Isa itong eleganteng babae na may magandang katangian pero nagpakita pa rin ang mukha nito ng matinding panlalamig. Ito ay walang iba kundi si Yan Hong, walang tigil na sinundan ni Yan Hong ang mga bakas ni Daryl nang umalis ito sa Pearl City. Kalahating araw na ang lumipas nang malaman niya ang tungkol sa pagkaaresto ng isang babae matapos nitong magpanggap bilang Goddess of Light nang mapadaan ito sa Storm City. Wala naman pakialam dito si Yan Hong pero agad siyang nasurpresa nang malaman niyang Mia Oyeng ang pangalan ng babaeng ito kaya agad siyang sumugod para puntahan ito.
Ikaw, natigilan si Teddy nang makita niya ang kagandahan ni Yan Hong pero agad pa ring nagising sa katotohanan ang kanyang isipan, sino ka naman? Wala nang panahon pa si Yan Hong para makipaglokohan habang walang emosyong sinasabi na, wala kang karapatang malaman ang pangalan ko, isasama ko ang babaeng ito sa akin. Dito na direktang tumama ang kanyang mga kamay kay Mia Oyeng, pareho pa rin silang mga diwatang nagmula sa Illusion Virtual World kahit na palagi silang nag-aaway. Kaya paano niya hahayaang mabitay ang kaibigan niyang si Mia Oyeng? Dahan-daang lumapag si Yan Hong sa platform matapos nitong magsalita, samantala, napahiya naman si Teddy nang mapansin niya ang naiinis na tingin sa kanya ni Yan Hong. Mga sundalo, pabagsakin niyo siya, galit na isinigaw nito, hindi lang naging arogante dahil gusto ring kunin ang nakapulang dress na babaeng ito ang kanilang bilanggo, kaya paano ito magagawang hayaan ni Teddy? Habang sinusunod ang mga utos ni Teddy, ginamit ng mga sundalo ang kanika-nilang mga Saint Energy para sumugod kay Yan Hong. Mga mangmang, hindi nila alam kung ano ang mas makakabuti sa kanila, ngisi ni Yan Hong habang dahan-daang itinataas ang kanyang kamay. Isang sandali ring umikot at nag-vibrate ang ere sa paligid ng platform, bang, bang, bang. Isang nakakatakot na aura ang lumabas na nakapagparamdam sa mga sumusugod na sundalo kay Yan Hong ng isang malakas na puwersang tumatama sa kanilang mga katawan. Hindi nagtagal ay nanginig ang mga ito bago magsitalsik at mawala ng malay sa lupa. Ano napakalakas ng babaeng ito, natigilan ang lahat sa kanilang nakita. Kasabay nito ang nagpapanik ng natitigilan ding si Teddy, inalis ni Yan Hong ang mga cade ng nakakabit kay Mia Oyeng habang sinasabi na, sumama ka sa akin. Naging walang pakialam ang tono nito sa pagsasalita na hindi nagpakita ng kahit na anong emosyon, natigilan si Mia Oyeng habang hindi maiwasang nagtatanong ng, ikaw, bakit mo ako inililigtas? Naalala niya ang walang tigil na pakikipagkumpetensya sa kanya ni Yan Hong, mayroong ding mga sandali na kung saan ay gusto nang tapusin ni Yan Hong si Mia Oyeng kaya agad itong nagulat nang iligtas siya ni Yan Hong sa harap ng publiko. Akin lang ang buhay mo kaya sa mga kamay ko lang ikaw dapat mamatay. Walang pakialam na sinabi ni Yan Hong, dito na niya binitbit si Mia Oyeng habang lumilipad sa kalangitan. Buwisit, nagdilim naman ang mukha ni Teddy habang sumisigaw ng, pigilan ninyo siya para sa akin, agad na hinabol ng mga nakapaligid na sundalo ang mga tumatakas na babae pero masyado pa rin mabilis si Yan Hong. Paano nga ba ito magagawang habulin ng mga sundalo? Sa loob ng isang iglap ay agad na nawala ang imahe ni Yan Hong at Mia Oyeng sa paningin ng lahat. Nanood ang mga tao mula sa malayo nang bigla silang umingay, sino ang babaeng iyon, napakalakas niya, oo nga, at napakaganda niya ring tingnan. Nagdilim ang paningin ni Teddy nang mailigtas ni Yan Hong si Mia Oyeng, inaasahan na niya ang kanyang pagsikat sa Roland Continent pagkatapos niyang mabitay ang impostor na ito nang bigla itong iligtas ng isa pang babae sa harap ng maraming tao. Dito na umabante ang isang sundalo at nagmamadaling nagtanong ng, ano na po ang ating gagawin ngayon, kamahalan? Kabanata 3370, nainis ng husto rito si Teddy, ano pa ang magagawa natin? Baklasin ninyo ang platform na ito at palakasin ang depensa ng Storm City, agad nitong sinabi. Napaiya siya nang mailigtas ni Yan Hong ang kanilang bilanggo kaya wala nang katuturan pa ang execution sa platform na ito, opo, kamahalan, atres ng sundalo bago nila baklasin ang platform sa loob ng isang iglap. Samantala, dahan-daang namang lumapag si Yan Hong sa isang bahagi ng kakahuyan na may ilang dosenang milyang layo mula sa Storm City kasama si Mia Oyeng. Maraming salamat, Yan Hong, inakala ko na nakulong ka na sa Chaotic Vortex na yon, natutuwa akong malaman na okay ka lang, sinabi ni Mia Oyeng nang lumapag ito, nakahinga na rin ito ng maluwag sa mga sandaling yon. Inakala niyang mamamatay na siya pero wala siyang kaalam-alam na magpapakita si Yan Hong sa tamang oras para iligtas siya. Kahit na hindi si Daryl ang dumating para iligtas siya ay nagawa pa rin siyang mailigtas sa kapahamakan. Nagpasalamat dito ng husto si Mia Oyeng habang hindi naman na-appreciate ni Yan Hong ang kanyang pasasalamat, ano na ngayon? Gusto mo talaga akong makulong sa Chaotic Vortex hindi ba? Dahil hindi mo magagawang makasama si Daryl habang nandito ako tama, nanlalamig na sinabi ni Yan Hong. Hindi maiwasang magalit ni Yan Hong nang maisip niya si Daryl. Hinding-hindi makukulong sa Chaotic Vortex sa Sky High Peak ng Kunlun sa 9 Mainland si Yan Hong kung hindi lang ito bigla ang hinatak ni Daryl. Ilang araw na ang nakalipas sa Pearl City mula noong puwersahang pabagsakin ni Yan Hong si Daryl nang mapakawalan nito ng mga walang kwentang taga Pearl City.
Napakagat na lang ng husto sa kanyang labi si Mia Oyeng, huwag kang ganyan, Yan Hong, bakit ba galit na galit ka kay Daryl? Okay naman siyang tao. Hahaha, gusto mo siya, kaya natural lang na masabi mong okay siya. Naiinis ng ngiti ni Yan Hong. Mas tumindi ang pandidiri na naramdaman ni Yan Hong habang naririnig niya na purihin ni Mia Oyeng si Daryl. Dito na namula ang mukha ni Mia Oyeng nang makaramdam ito ng hiya pero mas napaganda pa nito ang kanyang itsura. Kinalaunan ay bigla niyang naisip ang isang bagay kaya agad nitong tinanong si Yan Hong ng, "Oo nga pala, mayroon ka bang balita tungkol kay Daryl?" "Oo," tango ni Yan Hong matapos niyang mapagdesisyonan na huwag itago ang balita kay Mia Oyeng pero nanlamig pa rin ang tono nito sa pagsasalita. Nasabik naman si Mia Oyeng habang hinahawakan ang kamay ni Yan Hong, umaasang tumingin ang mga mata nito habang sinasabi na, "Nasaan siya, pwede mo ba akong dalhin sa kanya?" Hindi nagdalawang isip si Mia Oyeng na magpanggap bilang Goddess of Light at makagawa ng walang kapatawarang kasalanan sa Roland Continent para mahanap lang si Daryl, kaya natural lang na masabik ito nang makatanggap siya ng balita tungkol kay Daryl. Huminga ng malalim si Yan Hong nang makita niya ang itsura ni Mia Oyeng, "Maaari kong sabihin kung nasaan si Daryl pero kailangan mo munang ipangako sa akin ang isang bagay." Nagmukhang seryoso si Yan Hong nang sabihin niya yun habang nagpapakita ng pagkatuso ang kanyang mga mata. "Ano ang iyong kondisyon?" Walang pag-aalinlangan tinanong ni Mia Oyeng. Bahagya naman ngumiti si Yan Hong, "Mula sa araw na ito ay susunod ka sa aking utos. Kinakailangan mong sundin ang lahat ng utos ko. Dadalhin kita sa kinaroroonan ni Daryl sa sandaling pumayag ka rito pero hindi mo na siya makikita sa sandaling tumanggi ka sa akin." Hindi sana pagbabantaan ni Yan Hong si Mia Oyeng pero nainis siya ng husto nang maramdaman niya ang pag-aalala ni Mia Oyeng kay Daryl. Napakagat na lang ng husto si Mia Oyeng sa kanyang labi nang marinig niya ang kondisyon ni Yan Hong habang nagdadalawang isip sa kanyang kinaroroonan. Walang kasing sama si Yan Hong kaya sigurado siya na may masama itong mga balak sa sandaling pumayag siya sa kondisyon nito. Pero hindi niya naman makikita kailanman si Daryl sa sandaling hindi siya sumang-ayon dito. Namipis naman ang pasensya ni Yan Hong nang mapansin niya ang pagdadalawang isip ni Mia Oyeng, "Nakapagdesisyon ka na ba? Wala na akong pasensya na magsayang pa ng oras kasama ka rito," sabi nito. Nagbuntong hininga at tumango naman dito si Mia Oyeng, "Sige, nangangako ako sa'yo." Inakala niya na magiging worth it ang pagpayag niya sa mga kondisyon ni Yan Hong hanggat magagawa niyang makita si Daryl. Samantala, sa Storm City, umalis na ang mga tao sa paligid matapos mailigtas ni Yan Hong si Mia Oyeng at tuluyan na ring nabaklas ang platform sa kanilang gagamitin sa pagbitay dito. Nagdilim ang itsura ni Teddy habang nakaupo sa gitna ng hall sa loob ng mansyon na itinayo para sa mayor ng Storm City. Galit na galit pa rin siya sa pagligtas ni Yan Hong kay Mia Oyeng.